hello everyone! Nakita niyo na naman ang ating pag-inom ng tsaa. At sa araw na ito, ang kasama natin ay walang iba kung hindi si Monsignor Emmanuel Sunga. Let us praise the Lord and give Him thanks. So Monsi, batiin natin ang ating mga viewers at ngayon ay panahon pa ng Easter. Happy Easter to everyone. At nawa ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay sumaatin lahat hanggang sa tayo magkita-kita muli doon sa buhay na walang hanggan. Dala ang ating sariling pagkabuhay. Amen, amen, and amen. Halika, inom na po tayo. Salamat sa Diyos. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So ngayon ho, sa panahon ng Easter, ay binabaybay natin ang serye natin dito sa ating 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. Ang serye natin ay Misyon Hanggang Dulo. Kasi bilang mga mananampalataya, lahat tayong binyagan ay may misyon. Tayo'y nakikibahagi sa misyon ni Kristo. Kaya lang ang labanan, kaya mo ba hanggang dulo? Kasi Monsignor, ngayon naman sa panahon natin, ang hirap na ng forever. Yung mga taong in love, ang laging katanungan ay may forever ba? So Monsi, sa tingin mo ba, may forever pa ba talaga? Sapagkat tayo ay hindi lamang nilalang na para sa daigdig na ito, kundi tayo nilalang para makaisa. Remember, the scripture says, God created man according to His own image and likeness. So from the very beginning, we are very, very similar to Christ, being the Word of God that created everything in the universe. Ngayon, kaya sa ayaw at sa ibig natin, wala tayong katapusan. May umpisa tayo, we had a beginning. But even in the beginning, that is a bit questionable. Sapagkat, remember, God created us not at the time we were conceived, as we hear so very well in the book of the prophet Jeremiah, when God told Jeremiah, when he refused to become a prophet, before you were conceived, I knew you. Before you were born, I consecrated you. You know, the word to know in the Bible, hindi lang makuha ang kaalaman ng isang bagay o ng isang tao, kundi to know means to have a permanent relationship. Like what Mary said to the Gabriel angel when she was told that she would become the mother of God. And Mary said, how can this be since I do not know man? I do not have a relationship, an intimate relationship with anyone. So even then, God created us from all eternity because God knew already who will be this person, who will be that kind of a person. Even the whole program of our life has been laid out so clearly by God, and it is up for us to know those step by step as we go on in our life. So Monsignor, it's a very good point na every time you talk about forever and eternity, balikan muna yung conception. So this is a new learning for all of us, especially for the lolos and lolas. Ang buhay pala sa pamilya ninyo, hindi lang nagsimula the time that your children were conceived in your womb, but you go beyond that, Monsignor. So can we also say that pagdating sa bukasyon, bahagi na ng plano ng Diyos. Hindi ka pa nabubuo sa sinapupunan ng iyong ina, tinadhana na ng Panginoon na ang plano niya sa iyo, one day you will become a priest. Naturally. Kaya nga, ang isang tao dapat kanyang tinitingnan lagi sa buhay niya kung paano niya matutupad ang kalooban ng Diyos. Tulad na lagi natin sinasabi sa ama namin, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. At sundin lagi ang kanyang nais na ipagawa sapagkat kapag tayo lumihis sa plano niya, hindi magiging maganda ang buhay natin eh. Para bagang arkitekto ng building na ito,
nilagay dito, ang gagamitin mong cement ay 1 to 3. Isang sakong simyento sa 2 kartilya ng buhangin, 3 kartilya ng mga bato. Ngayon, kapag ginawa mo yan ng 1, 3 para makatipid, babaksak ang iyong building. Gayon din, nakaplano na ng Diyos ang ating buhay. Kaya iyan ang ikintal natin sa ating mga kabataan. Know what God has stored for you. So, Monsignor, this is a very big challenge for us sa ating lahat. Kasi yung knowing, iba ngayon yung concept na ini-introduce mo sa amin as knowing. So, it is building a relationship with God. Otherwise, hindi namin malalaman, hindi namin madedecipher kung ano yung mensahe at kalooban ng Diyos para sa amin. Malalaman mo naman yan sapagkat kapag natupad mo ang kalooban ng Diyos sa araw na ito, pagdating ng gabi, merong pambihirang tuwa sa kalooban mo. Hindi yung meron kang masasabi, bakit ko ba nagawa yun? Bakit ko ba nasabi yun? Bakit yun talaga, God relates with you, not only physically, but spiritually, emotionally, psychologically, and the holistic personhood of yourself is being touched by the will of God. So, Monsignor, para maiiwasan na yung mga second thoughts, yung parang pag matutulog ka, hindi ka nga makatulog kasi, bakit ko ba nasabi pa? Bakit ba napon ako pa? So, may ganung pahabol lagi sa bawat araw ng buhay. Pero habang nakikinig sa'yo, Monsignor, parang naiisip ko na ang mga viewers natin, ng mga magulang, kailangan palang maging careful din sa pagharap sa kinabukasan ng kanilang mga anak at mga apo. Kasi kung ang point mo, Monsignor, ay may plano ang Diyos. Just like an architect, may formula na. But the challenge now is not just knowing what the Lord wants, but rather how to be faithful. Yeah. Kasi alam na sa totoo lang, Monsi, di ba tumatakas lang tayo mga tao, pero alam. Pero ang tanong ay paano ba maging faithful dun sa panawagan na yon? Ngayon mo, doon sa ating paksa, misyon hanggang dulo, mayroong Tagalog na mas maganda palagay ko. Ang tunay na tubo, matamis hanggang dulo. Pakiulit nga yan, Monsignor. Ang tunay na tubo, iyan ay kasabihan sa amin. Ang tunay na tubo, matamis hanggang dulo. Yung sugar cane ito. Oo. So, ang haba-haba, ang taas po ng sugar cane, tapos sinihiwa-hiwa yan. Ngayon, yung pinakadulo niyan, hindi na matamis. Dahil dulo na yun. Pinuputol na lamang yun. Pero kaya nga, ang tunay na tubo, yung tunay na tubo, na tunay, ay hanggang dulo'y matamis pa rin yan. Ang sarap pakinggan yan, Monsignor, no? Kung ang bawat anak ng Diyos talagang magiging tapat, walang tapon, ika nga. Walang gulo sa daigdig. Walang gulo sa daigdig. Pero ang Diyos ay marunong. Kahit sa kaguluhan natin, hindi nawawala ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aalaga sa atin. Tingnan mo yung larawan ng the prodigal son, larawan ng the good shepherd, looking for the lost sheep. Kumbaga, habang nagkakamali ang tao, lalong tumitindi ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal hanggang sa kauli-hulihan. Pero kinakailangan yakapin man lang natin o tanggapin natin siya. Tingnan mo yung sa Kalbaryo, ang Panginoon nakapako sa 2 tao, sa pagitan ng 2 tao, si Esdras at si Demas. Si Demas, ang kanya lamang sinabi sa Panginoon ay, alalahanin mo, Panginoon, sa pagdating mo sa iyong kaalarian. Remember me, Lord, when you enter into your kingdom, into paradise. Ano ang sagot ng Panginoon? Today, you shall be with me in paradise. An assurance which he never gave to anyone, even to his own mother. You shall be with me in paradise, without 100%. And the only thing that that person said was,
remember me. He didn't even say, I'm sorry for all the things that I have done in my life now that I came to know you. But he just said, remember me when you enter. And the Lord answered categorically, today you shall be with me in paradise. Kaya kahit na tayo ganito, nagkakamali, sumusuway, nagkakasala, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Kung bagay lalong tumitindi, tanong ko sa inyo, Doktora, alin ang mas mainam? Si Eva at si Adan nagkasala o hindi? Mas napagtibay po yung pag-ibig ng Diyos nung nakita natin na pinatawad sila. At hindi nawala yung pagmamahal ng Diyos in spite of. Sa inyong pakiwari, alin ang magiging magandang katatayuan ng tao? Kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, o yung katulad ngayon siya ay nagkasala? Syempre, mas maganda yung pure talaga. Walang pagtatalunan. Kasi tinuloy-tuloy lang natin yung pagmamahal, walang disruption. However, nung na-disrupt nga yung relationship, na-doble naman. Abounding in mercy ang Diyos. Bakit pinayagan ng Diyos na magkasala si Eva at si Adan? Bakit niya pinapasok ang tukso, yung larawan ng ahas sa loob ng paradise? Bakit? Dahil naniniwala siya na marunong tayong pumili ng tama. Alam niya na magkakamali. Alam din niya yon? Siyempre. He knows everything. Sapagkat there will be a greater good. Wika nga natin sa Tagalog. When God closes the door, He opens the window. Tingnan mo, kung hindi nakasala si Eva at si Adan, tayo nasa paraiso. Hindi tayo nakakasala, hindi tayo nag-aawa, hindi tayo nagugutom, hindi tayo nakakasakit. Pero nasa paraiso pa rin. A created reality. Ngayon nakasala tayo, mantakin mo, ang Diyos naging tao. Na hindi sana nangyari kung ang ating magulang hindi nakasala. Pangalawa, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Kumbaga, yung anak ng Diyos has to be explained na ang tao ay tinanggap niya ang Diyos sa kanyang pagkatao at ang tao tinanggap ng Diyos sa kanyang pagka-Diyos so that we become one with God. So we'll no more be in paradise sapagkat ang paradise was destroyed. It was lost. Paradise lost. Wika nga ni John Milton sa kanyang napaka-epic na poem, Paradise Lost. Kundi ang nangyari ngayon, tayo ay napunta, nakaisa ng Diyos through Jesus Christ, through the humanity of Jesus Christ. Kaya Monsignor, lolos and lolas, mahalaga umaabot ang pagbabasa ng Biblia hanggang New Testament. Hindi pwede maiwan ang kasaysayan lang dun sa Old Testament. Of course, it's the Word of God. And the Word of God has to become incarnate in us. So, ibig sabihin ba niyan, Monsignor, talagang nandun na tayo agad sa vision ng Ama. Kaya, yung pagiging pari mo, Monsignor, alam na agad yan. Pero paano mo napisil na ito pala ang kalooban ng Diyos para sa akin? Siyempre, ginagamit niya maraming tao. Tulad sa limbawa ng mga pari na nakasama ko na ako'y nagsasakristan. Yung mga, alam ninyo, Doktora, sa pamilya namin, it was called a Levitical family. Sapagkat yung kanununuan namin may pari. Yung kapatid ng ama ng lola ko, Monsignor, dapat sana maging obispo ng Laguna. Ngayon, tiyuhin ko may pari. Yung ako sumunod. At sa akin, wala pa sumusunod eh. Mag-aabang pa tayo sa mga apo-apo na. Pero iyan ay, kumbaga, pinlano na ng Diyos na itong pamilyang ito ay maging Levitical family. At pinipilit ko nga makapagbigay ng magandang halimbawa para sumunod. Pero iba ang pananaw ng mga kabataan ngayon. Pero Monsignor, yung time na bata ka pang naglalaro
sigurado malaki kang tao nun eh. So, ibig sabihin nun, yung regular kang bata, yung naglalaro ka rin talaga, yung sports, andyan ka rin talaga, o ano ka na agad, behave ka na, prim and proper, Ay, naku, hindi pagkapari ka na agad. Hindi po. Talaga regular ako noon. Pero nakikipag-away ako, nakikipag-talo ako. Lahat ng pangkala. Pero, kumbaga, yung tawag na nasa sa iyo ay hindi nawawala. In spite of your deficiencies, in spite of your mga kalukuhan mo, naroon ang tawag ng Panginoon. So, Monsignor, bago ka naging pare, taong-tao muna talaga. Pero siyempre, kung hindi ako taong-tao, hindi ako magiging pare. Amen, amen. At yan ay magandang naririnig ng lolos and lolas natin, no? Yung human side. So, Monsignor, dahil malaki kang tao, sa pamilya niyo po ba malalaking tao talaga kayo? Yung father ko, matangkad, pero mas malaki ako sa kanya. Pero yung lolo ko, yung father ng father ko, matangkad daw yun. Hindi ko nakita. Hindi nakita ng father ko dahil namatay bago siya lumaki. Maagang namatay. So, Monsignor, mahilig ka maglaro ng basketball? No, opo. Natuto ko na sa seminaryo. Dahil nga, alam po niyo sa seminaryo, kumbaga merong competition eh. Because there is that spirit to excel in whatever you have. So either in sports, in academics. Sa academics, nagpapaliksan mga taga Pampanga, taga Bicol, taga Cebu, taga Mindanao, taga Ilocos. There is that tendency to excel more than the others. At nagkakainitan din ba, Monsignor? Ay, naku, madalas kahit sa seminaryo pa yan? Madalas akong, ako'y prefect of discipline, madalas akong magdala sa orthopedic na mga nababali ang mga seminarista. Kala ko, bring to the office, hindi pala, orthopedic talaga. Ay, naku, marami po matindi pala nababali. yan. Ano yung parang mga Mala-Jaworski, ang mga labanan nun, Monsignor? Ay, naku, balyahan lahat na. Because they really wanted to excel in their own particular field. Kahit na sa music, kilala niyo si Father John Van Steen. Apo. Well, he was the best choral conductor, musician in town during his time. And we would like to be close to him to learn more and more about liturgical music. So, Monsignor, ito ay healthy competition. Yeah, so, healthy. Ibig sabihin, mga nag-followers po natin, lolos and lolas, hindi masama na mayroong competition as long as healthy siya. Kasi ang natatandaan ko po niyan, Monsignor, kung basketball ang pag-uusapan, I only have one brother. Yung kuya ko is 9 years apart kami eh. So, natatandaan ko, naririnig ko. Ako, syempre, iba yung upbringing sa akin dahil the only girl in the family. Pero yung daddy ko, sinasabihan po yung mami ko, pabayaan mo siyang maglaro ng basketball. Pabayaan mo siyang mabalian ng buto o madapa siya. Kasi laging malinis yung kapatid ko eh. Alagang-alaga nung mami ko eh. At natatandaan ko, sabi po nung daddy ko, kasi dun daw sa basketball, titibay ang buto ng kuya ko. Kasi malalaman niya yung pain of losing at yung tamis ng victory na pinaghirapan at pinagpawisan. Is it the same thing sa paghubog ng mga seminarista natin? Well, you have to be natural in your upbringing. There's no such thing as unnatural. If you start in an unnatural way, you'll become a unnatural person. At pagka dumating na sa parokya, na ikaw ay nakadanas ng kabiguan o pagkabali, kumbaga sa basketball, hindi mo makakayanan sapagkat hindi ka nakatikim ng kabiguan, ng bali, o ng hirap at sakit na sa iyong formation ay unti-unti ka na rin minomold ng Panginoon. Monsignor, yung mga sinasabi mo naman, parang ang kaharap ko ngayon, Father God.
Di ba, no? Yung parang tayong mga anak ng Diyos, di ba? Pag minsan nadidisiplina, di ba? We learn the hard way. Parang ngayon, as you speak, Monsignor, talagang words of wisdom na may pinanggagalingan ng talaga. So, I'm sure na buhay po pareho yung magulang nyo nung ikaw ay naging pare. Ay, opo. Nasaksihan po nila hanggang sa naging Monsignor ka po. Namatay sila both at the age of 99. Long life. Long life sila. At mukhang mamanahin mo yun, Monsignor. Ako, wag naman po sana. Dito po sa ating programa sa TV Maria, meron pong tinatawag na age reveal. Para yung uso lang po sa mga nagbubuntis, nagdadalang tao, gender reveal. Dito po ay age reveal. So yung kausap ko po, siya po ang umaamin ano na yung kanyang age. So Monsignor, chronological age, ilang taong ka na po ngayon? 80. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. So saradong 80. Pagkapari po, ilang taon na? 56. Wow, lagpas na pala ni Monsignor yung golden years. Nalagpasan niyo si Bishop Cortez. Siya kasi yung guest namin nung nakaraang Lunes at sabi niya, di ba? Sabi niya 50 years old na siyang pare. So golden. Pero si Monsignor lagpas-lagpas na. Aabangan namin yung 60. So may senior citizen din sa pagkapare. O, di ba? So, nagbabago ba ang marami bang changes, Monsignor, pag nagkakaedad? We have to be prepared for any physical, psychological, spiritual changes because you become more mature and you start losing persons in your life. Like I lost my parents, I lost my grandparents, I lost some of my relatives, and more of my friends and parishioners. Kahapon lamang I was surprised. May mga taga-Pasig, Immaculate Conception na dumalaw sa akin. Ngayon, nirelate nila, yung sa ganito namatay na. Sabi ko, yung gano'n namatay na. Sabi ko, ilan na lang tayo natitira? Hintayin na lang natin misa kumatok sa atin ng Panginoon para tayo sumama na sa Kanya. In other words, all the persons, all the relationships that we had with the world, with ourselves, tingnan mo, ako meron ng knee replacement, with our fellow men, with the world, and with ourselves, na unti-unti nang nawawala yung relationship natin. Na isa na lang natitira is our relationship with God. So the more aged we become, the more we should be closer to God and see more and more His plans in our life and how we failed Him, and in spite of our failure, how much He cared and loved us continuously without regretting He gave us this vocation, without regretting He gave us all the opportunities in life. And the more we feel how He really cared for us throughout our life. Kaya, as we aged, the relationship with God should become greater and stronger because otherwise you go to despair. Sapagkat nawala na lahat yung inaasahan mong kinakapitan mo. Isa na lamang natitira. At kung hindi ka naging matibay sa iyong paghawak sa Panginoon, mawawala ka. So, parang sinasabi, Monsignor, the flesh is willing, the spirit is willing, but the flesh is weak. It will always be true. Ang knee lang ba ang na-replace, Monsignor? Ba't parang kaya mo kahit walang salamin sa mata? Tinanggal na ikatarata ko po. So, very clear na ngayon ang vision. Ang galing. So, yung mga lolos and lolas natin, huwag matatakot. May mga medical procedures para siyempre, yung quality of life natin ay mapanatili. Pero Monsignor, parang habang nagkakaedad, tumitibay talaga yung spirit. Yes, it Kasi should sabi be. mo nga kanina, wala na yung mga panghahawakan mo eh. Yung mga non-essentials, isa-isang nawawala. Tapos ang natitira lang is what matters most. And that is our relationship with God. Because in life, we have 4 relationships. With ourselves, with our fellow man, with the world, and with God. These first three things will little by little will wane away.
The only one that will remain is this. Until at the very end, we see God face to face. So, Monsignor, can we also say na pag kumahaba yung buhay, nagkakaroon din ng chance ang Diyos to purify us? Of course. He constantly purifies us. That is why He died. That is why He shed blood. The blood that Christ shed is the process is used to purify and cleanse everything that is so earthly, so human. Though to be with God, you have to be 100% spiritual and 100% human. So, hindi pwede spiritualize ang lahat ng bagay. Embrace humanity. You cannot go to the spiritual world without putting your 2 feet on the material world. So, Monsignor, meron tayong mga issues, no? Yung mga lolos and lolas natin, titos and titas, na minsan gusto nila, Lord, bakit hindi mo pa ba ako kinukuha? Especially yung mga marami ng pains, yung marami ng sakit, at minsan wala ng will to fight for their lives. Kasi ang tanong nila, Lord, sige na, kunin mo na lang ako. Ano bang masasabi natin sa kanila, Monsignor? Lagi naririnig natin kahit na sa pangkaraniwan tao sinasabi, God still has a plan for you. Let the process that God has given you continue until the very end. So ayon sa ibig mo naman pagka dumating ng oras mo, wala kang magagawa. Kahit ikay malakas na malakas, kahit nga bata pa, nakita natin kinukuha na ng Panginoon. God has a purpose for everything. Yun na nga lamang, to accept God's will, as we pray the Our Father, Thy will be done on earth as it is in heaven. Yun lamang ang maging patakaran natin sa buhay, magiging maligaya, magiging puno ng katuwang, puno ng joy ang ating buhay. Kahit na sa katandaan tayo hirap na hirap. Dahil sa ang hirap natin, wika nga ng matatanda ay purgatorio na natin sa daigdig na ito. Para pag tayo na kinuha na, tuloy na tayo sa langit. Tama. So, kaya yung maraming babauning pagtitiis, Monsignor, ano? Without pain, there is no gain. Wika ng mga PC. Without pain, there is no gain. Without Good Friday, there can be no Easter. Iyan po ang dapat sana natin maging maliwanag lagi sa buhay. Lalo-lalo na sa panahon na nadidiliman tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, na humuhukot na tayo sa bigat ng pasanin natin. Always rely that there is a God who is not only with us, but God who is in us. Because God is not only accompanying us, He is actually in us. So much so that when we suffer, it is not only I who suffer, but also God suffers. That's why He became human. He feels what we feel. He is joyful when we are joyful. So we are taught that is the meaning of communion. When God enters into my very life, except, of course, in the case of sin. But in the guilt of sin, He also suffers. Whenever we commit sin, we suffer the guilt. God suffers the guilt also, but not the sin. Naku, Monsignor, lagot kami. Kasi laging pakiramdam namin, kasama namin ng Diyos sa hirap at ginhawa. Pero sa pagkakasala pala, ang una nagsasuffer, ang Diyos din. Kaya lagot kami nun, Monsignor, no? Kaya nga nitong nakalipas na Lenten season, talagang nagsumikap tayo na magbalik loob sa Diyos. At nandun naman, alam nyo, paulit-ulit nating naririnig kay Monsignor at ramdam natin yon na yung joy na meron tayo ay hindi galing sa labas, but the joy that is from within, at hindi naman pala katakataka. Kasi ang Diyos ay hindi lang natin kasama, Siya ay kaisa natin pagkat Siya ay nasa sa atin. Maraming salamat, Monsignor, at hihilingin namin ng iyong pagbabasbas para sa ating lolos and lolas. Pero aanyayahan natin muli si Monsignor Emmanuel Sunga kasi marami pa akong gustong itanong sa kanya at napakaganda at malalim ang ating kwentuhan. Kaya sa susunod na Lunes,
kami magbabalik kasama pa rin si Monsignor Sunga. So, your blessings, Monsignor. Heavenly Father, pour your blessing upon our TV audience, the crew who are present here, and of course, Doctora and her family. So much so that we may be able always to do God's will in everything that we do in life. And in so doing, we become more and more like Christ, who also endured the same situation we are in, whether good or bad. This we ask of you in the name of your Son, Jesus the Lord. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, hindi pa natin lubusang pasasalamatan si Monsignor Sunga kasi ianyayahan pa natin siya sa susunod na Lunes. Kaya wag po kayong mawawala. Magbabalik tayo next Monday sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Bye-bye!